Magsisimula ang ating panibagong kwento sa isang gabi, lugar ng Chanmo Continent Yayan City, Ye Family. Habang tahimik ang gabi sa isang bahay ay may mga nakatalukbong na lalaki ang marahas na pumasok at sinira pa ang pintuan. Sigaw ng isang lalaki na kung patay na ba si Yayan ang walang silbing basura. Ang nagsalita ay ang pangit na si Fang Ho, ang steward ng Ye Family. Sinabi nito na kung hindi pa patay ang lalaki ay gumapang ito palapit sa kanya. Sa isang banda nakasubsob lang si Yeyun na ating bida na halatang may iniinda sa katawan. Salaysay ni Fang Hu na talagang matalino si Yeyun dahil nasa 9th stage of body tempering realm ito. Kahit na na-exposed ito sa matinding lason ay hindi pa rin ito agad namatay. Pagbabanta pa ni Fang Hu na bilang isang miyembro ng Ye Family ay dadalahin niya si Yeyan sa nalalapit na kamatayan. Nakasubsob lang si Yeyan habang may natulong dugo sa bibig. Maya-maya ay inutusan na ni Fang Ho ang mga kawal na atakihin ang walang kalaban laban na ating bida. Tumawa ang isang kawal at sinabi sa kanyang young master Yeyan na wala na siyang pagpipilian pa. Sabay umatake ito habang sinasabi na wag siya nitong sisihin sa pagiging walang puso. Laking gulat ng kawal matapos makareact si Yeyan at nahawakan ang braso ng lalaki para pigilan ang pag-atake. Sa isang iglap ay nabali ang braso ng kawal kaya napasigaw na lang ito at napahiga sa sakit ng natamo. Tumayo si Yeyan at sinabing magbibigay siya ng advice. Na bago ang mga ito gumawa ng pagkilos ay himaan ang boses habang nagsisalita. Isang bigwas lang ng ating bida at patay agad ang kawal sabay humakbang palapit. Napatanong na lang si Fang Hu na kung napinsala at nalasan ba talaga si Yeyan. Napangitngit na lang siya ng ngipin habang nagtatanong kung bumalik ang cultivation ng ating bida. Tugon ni Yeyan na kung nagtataka si Fang Hu na pusit ang ulo kung bakit bumalik ang kanyang cultivation. Iyon ay mahabang kwento. Sa katotohanan ay ang ating bida ay isang binatang online gamer. Isang araw ay bigla na lang siyang nagising sa katauhan ng young master ng Ye Family sa Bayan City. Na may kaparihong pangalan at apelyido. Nang magising siya ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan at nalaman na naapektuhan iyon ng matinding lason. Malapit na siyang mamatay kahit kara-rating pa lang niya kaya hindi niya iyon matatanggap. Sa isang malawak na idpasyo ay may nagpakita sa kanyang malalaking notification window. Ayon sa notification na ang Multiverse Devouring System ay nag-match sa host at nag-activate automatically. Napaisip na lang si Yeyan kung ano ang Multiverse Devouring System. May lumabas pa na notification at sinabi na may na-detect na malaking halaga ng lason sa katawan ng host, na magsasanhi ng panganib sa host. Sabay tanong na kung gusto bang lamunin ang lason na iyon. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa si Yeyan at dalawang kamay na pinindot ang yes button habang nanginginig ang mga kamay sa sobrang panghihina. Matapos noon ay nabalutan ng matinding enerhiya ang kanyang katawan na may malakas na boltahe ng current. May lumabas na naman na notification na nasa aktibo ang attribute panel, at na-activate ang storage space. Ayon sa notification na matagumpay na nalimon ang poison sa kanyang katawan. At nakatanggap din siya ng 800 experience points. May skill din siyang na-upgrade mula sa Pile Mountain Palm to Fire Poison Palm. Galit na tanong ni Fang Hu na kung Pepe ba si Yeyun dahil tinatanong niya ito ay di ito nagsesalita. Dagdag pa nito na kung sinong tumulong sa ating bida na mabalik ang cultivation. Ngumiti lang ng may pang-asar ang ating bida sabay sabing hindi pinapayagan ng langit ang katulad ni Fang Hu na mandurugas kaya ipinadala siya na may malakas na kapangyarihan, ang super thick golden finger. Pero sa loob-loob ng ating bida ay ang kanyang katawan ay naka-recover na pero ang kanyang physical strength ay mahina pa. Kaya kailangan niyang tapusin kaagad iyon. Maya-maya ay may lumabas na notification sa kanyang harapan na nadetek ang kasalukuyang lakas ng host. Kaya binigyan siya ng gift pack. Tanong ng system na kung gusto nang buksan kaagad. Utos ng ating bida sa system na ano pang hinihintay nito at buksan na. Pagkabukas ng gift pack ay nakakuha siya ng skill na million times attack speed. Ang million times attack speed ay napakalakas na divine ability na hindi masusuri kahit ano pa ang cultivation. Sa kasalukuyan ng host ay may mababang strength. Ang host ay mabubuksan ng higher attack speed matapos ang realm ay tumaas. Natuwa si Yeyun sa kanyang natanggap na skill dahil ang skill na million times attack speed ay napapataas ng mabilis ang kanyang combat power.
Sa isang banda galit na sinigawan ni Fang Hu ang kawal at sinabi na anong tinatayo-tayo nito. Sabay utos na putulin ang katawan ni Ye Yun na agad namang sumunod ang natatarantang kawal. Kumilos ng napakabilis ang ating bida sa pusit na Fang Hu sabay ngumiti at gumamit ng skill na threefold attack speed fire poison palm. Hindi na nagawa pang makaiwas ng pusit na si Fang Hu sa lakas ng atakeng iyon. Kaya tuluyan siyang tumilapon patungo sa pader. Tirik ang mata ng kawawang Fang Hu sa lakas ng atakeng tinamo. Maya-maya ay bumagsak na lang ito sa sahig. Mula sa likod ng mga usok ay sinabi ni Ye Yun na hindi na rin masama sa unang subok niyang gamitin ang skill na iyon. Hindi lang noon naunlad ang kanyang bilis kundi napalakas din noon ang kanyang explosive power. Tanong ng nanghihinang mukhang pusit na paano ang ating bida nagkaroon ng ganong klaseng bilis. Humakbang palapit si Ye Yun habang sinasabi kay Fang Hu na marami pa itong mga bagay na hindi nalalaman. Sinabi ng ating bida na tanungin ni Fang Hu si Yan Wangye ang Diyos ng MP Erno at kumuha ng Kailanawan. Hinawakan niya ang ulo ni Fang Hu sabay ginamit ang Devar Fragrance. May lumabas na itim na usok mula sa katawan ni Fang Hu. Wala na itong magawa kundi mapasigaw sa malalamon niyang cultivation. Kahit na nahihirapan ay nagawa pa nitong magtanong kung ano ang ginagawa ng ating bida sa kanyang cultivation. Maya-maya ay may lumabas na notification na nakakuha siya ng 300 experience points. Itinapon ni Ye Yun ang pusit na si Fang Hu sa kawal kaya sobrang takot na takot ang kawal at humihingi ng tawad sa kanyang young master dahil nagkamali. Tugon lang ng ating bida na ang kawal na ang susunod. Kaya sobrang nanginig sa takot ang kawawang kawal. Ayon sa attributes panel ni Ye Yun, siya ay nasa 3rd stage ng body tempering. Ang kanyang experience points ay nasa 600s over 1,000. Kapag ang experience points ay nakamit ang kinakailangang halaga ay ang host ay magbi-breakthrough sa ika-4 na stage ng body tempering. Ang kanyang inherited technique ay Feiyun Art nasa advanced yellow rank. Ang kanyang martial arts ay Fire Poison Palm nasa advanced mysterious rank. Tremor Stomp nasa advanced yellow rank. At Soundwave Roar nasa intermediate yellow rank. At ang kanyang divine ability ay ang million times attack speed, nasa demonstration threefold attack speed. Tanging sinag lang ng buwan ang nagpapaliwanag sa madilim na gabi, ngunit para kay Ye Yun ito ang perpektong oras upang sugurin at pagpapatayin ang mga halimaw sa kabundukan. Sa pamamagitan ng buo niyang lakas walang kahirap-hirap niyang napapatumba, ang baboy ramong tinamaan ng kanyang nakal-alasong kamao. Matapos undayan ng sunod-sunod na suntok ang wild boar, sandali itong pinagmasdan ni Ye Yun habang paikot-ikot ang ito na animoy nahihilo. Malakas na bumagsak sa damuhan ang dambuhalang wild boar, wala namang pagsasayang ng oras na nilapitan ito ni Ye Yun sa kasinimulang lamunin sa pamamagitan ng Devar. Kasabay ng paghigop ni Ye Yun sa enerhiya at essence ng First Order Wild Boar, natanggap niya ang 100 experience points at naabot na din ang ika-5 estado ng body tempering. Sa halos 2 araw na pag-ayensayo hindi lang lumakas ang katawan ni Ye Yun, ilang bagay din ang kanyang nakumpirma. Ayon kay Ye Yun hindi lang ang cultivation ng cultivator ang kayang higupin ng system, kundi pati na din ang pills, techniques, at maging ang spirit stones. Mapag-alaman niya ito nang subukang gamitan ng Devar nag-ilang piraso ng First Order Spurty Pills na natagpuan niya sa bangkay ni Fang Hao, sa pamamagitan nito direktang naging makabuluhan at mataas na antas ng pill na nagpataas din ng kanyang cultivation. Matapos tagumpay na ma-Devar ang Spirit Pill kaagad itong tumaas sa bilang Second Order Spirit Pill, kasabay ng pagtanggap ni Ye Yun ng 500 experience points. Ang pangalawang bagay na nalaman ni Ye Yun ay bukod sa cultivation ng cultivator, isa rin sa maaaring pagkunan ng lakas ang pag-Devar sa mga demonic beast. Ang mga demonic beast na mula sa una hanggang 9th rank ay katumbas ng Great Realms ng cultivators, kaya't ang pag-Devar sa mga ito ay magbibigay din ng mabilis na pagtaas ng cultivation. Gayunpaman, kagaya ng paano mag-Devar ng cultivator kinakailangan din na direktang matamaan ang demonic beast, at mapinsala ng matindi sa kalanggag-ana ang Devar dito na isang kondisyong dapat maabot. Hindi naman kinakatakot ni Ye Yun ang maubusan siya ng stamina dahil sa kabutihang palad, tuwing hihigop siya ng walang buhay na nilalang agarang bumabalik sa dati ang kanyang stamina, kaya't kusang naghihilom ang alinmang bahagi ng katawan niyang masugatan. At panghuli na pinakadapat tandaan,
isa rin sa kayang gawin ng system ay malaman at na-detect ang paparating na panganib, na nagpapadali at naging iligtas kay Yeon sa kapahamakan. Batid ni Yeon na oras na mapatay ang grupo ng wild boars, agaran niyang maaabot ang 5th stage ng body tempering. Ngunit hindi rin ito nalalayo sa katotohang marami pa siyang dapat guguling oras, upang mas tumaas ang kanyang level. Matapos ang kanyang layunin na maabot ang 5th body tempering agad nilisan ni Yeon ang budok, at naiwang nagkalat ang mga bangkay ng mga wild boars. Matapos ang gabing yun, tahimik na naglalakad-lakad si Yeon sa loob ng Ye family courtyard, habang iniinat pa ang leeg na animoy nangangalay matapos maubos ang lahat ng demonic monster sa labas ng Black Moon Mountain Range. Nasa katangian na ni Yeon ang hindi nagsasayang ng oras ngunit dahil may barrier na nagpoprotekta upang makapasok sa Black Moon Mountain, kailangan niyang humanap ng ibang paraan na hindi madadami ang tatlong pangunahing angkan na may kakayahang magbukas nito. Napagpasyahan ni Yeon na magpahinga pansamantalan at kinabukasan na mag-iisip ng bagong paraan para sa cultivation, ngunit tangkang papasok na siya sa silid ng biglang namulagat ang kanyang mata saka mabilis na iniwasan ang lumipad na espadang tumusok sa haligi. Agarang napalingon si Yeon sa kanyang likuran kasabay ng pagtatanong kung sino ang nagtangka sa kanya. Walang pag-alibay namang saad ng isang nakahod na lalaki, saka sinabing sino si Yeon upang patayin ang kanyang mga tauhan. Iginiya pa ni Yeon ang kanyang espada paunahan, saka pinaratangang bastos ang ating bida habang may nakakapang-asar na ngiti. Si Yeon ay isa sa anak ng nakatatanda sa Ye family, at kasalukuyang nasa ika-6 na stage ang body tempering. Bukod sa kanya ang mga kasama nitong iba pang cultivator, ay nakaabot na sa 7th stage body tempering na mas mataas kesa sa ating bida na nasa 5th stage pa lang. May pagtatakang tanong naman ni Yeon kung bakit hindi napatay si Yeon ng lasong dala niya, na mula pa sa southern frontier. Napataas pa ang kilay ni Yeon nang mapagtanto na sa loob ng 2 araw, nagawa na ng ating bida na makaabot sa ika-5 baitang ng body tempering. Ngunit hindi na ito mahalaga para sa sakam na lalaki, dahil aniyay ang langit na mismo ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Kasabay ng pangirit ang mabilis na pagsugod ni Yeon, tanan ang nakatutok niyang espada sa ating bida. Di naman inaasahan ni Yeon na magagawang masalag ng ating bida ang kanyang kamay, dahil sa bilis nito hindi man lang niya nagawang makita kung paano nakarating sa pwesto niya si Yeon. Napangisi naman ang ating bida na animoy may binabalak sa kawalang alinlangang binali ang kamay ni Yeon na hawak niya. Napasigaw na lang sa kirot ang mayabang na si Yeon at napaluhod pa kasabay ng malakas na pagdaing. Sumigaw ang mga kawal na pakawalan ang kanilang Master Kun. Pero imbis na pakawalan ay binali pa ni Yeon ang braso ni Kun. Napasigaw na lang sa sakit si Kun habang sinasabi sa ating bida na sino ito para baliin ang kanyang braso. Pagbabanto pa nito na papatayin niya ang ating bida. Sa kakadada ni Kun ay binali ni Yeon ang mga binti nito. Kaya wala nang nagawa ang mukhang pusit kundi mapasigaw sa sakit ng pagkabali ng maangas na sinabi ng ating bida na kahit ang mga binti ni Kun ay hindi niya patatawarin. Kumilos naman ng mabilis ang kawal para atakihin si Yeon habang sinasabi na pakawalan ang kanyang young master kaagad. Tugon ni Yeon na kung ganun ang hiling nito ay ibibigay niya. Ibinato niya si Kun sabay sumugod ng mabilis sa mga kawal. Nagtaka ang mga kawal kung bakit sobrang bilis kumilos ng ating bida gayong nasa 5th stage pa lang ito ng body tempering realm. Pinapawis ang kawal sa kanyang nakikita. Sa isang iglap ay lumitaw si Yeon sa kanyang harapan at tuluyang nasakal. Matapos noon ay tuluyang namuti ang mata ng kawal at naputol ang leeg. Sa isang tabi ay takot na takot si Kun sa ipinamalas ni Yeon. Napapasabi na lang ito ng paano iyon nangyari at hindi iyon maaari. Sa sobrang takot ni Kun ay sinabi nito sa ating bida na huwag itong lalapit sa kanya. Sa harapan ay nakatayo lamang si Yeon habang nakahandusay ang mga kawal na kanyang pinabagsak. Sinabi ni Yeon sa pusit na si Kun na natutuwa pala itong manlason ng ibang tao. Tugon ni Kun na binabalaan niya ang ating bida na huwag lalapit. Pero ninakinig ang ating bida bagkus kumilos ng sobrang bilis patungo sa duwag na Kun, sabay binigwasan ng fire poison palm. Sa lakas ng atake ay nagkaroon ng pagsabog. Habang nahihirapan ay nagawa pang magbanta ni Ye Kun na kung may lakas ng loob ang ating bida ay patayin na siya nito, at kung hindi ay balang araw magheheganti siya.
Hinawakan ni Yeon ang ulo ni Kun sabay tanong na kung balak ba nitong magheganti sa kanya. Mungkahi niya na wag itong mag-alala dahil hindi ito magkakaroon ng pagkakataon na mangyari iyon. Tanong ni Kun kung anong balak gawin sa kanya ng ating bida. Sabay nagmakaawa sa kanyang buhay. Walang pag-aalinlangang nilamon ni Yeon ang cultivation ni Kun. May lumabas na notification na binabati host sa pagkuha ng 1,500 experience points. At nakamit na ang 6th stage of body tempering realm. Walang magawa si Kun kundi mapasigaw na lang sa utay-utay na pagkawala ng kanyang cultivation. Matapos noon ay sinabi ng ating bida na kung hindi ba nakayanan ni Kun. Dahil ibinalik lang niya kung ano ang ginawa nito sa kanya. Maangas na sinabi ng ating bida na sa ngayon ay maaari na itong gumapang sa kanyang teritoryo ng parang aso. Dagdag pa na kung nauunawaan ako na mukhang pusit, baka sa mukha ni Kun ang labis na takot sa ating bida. Umalangaw-ngaw sa loob ng Patriarch's Mansion ng Ye family sa Beyond City ang paghingi ng tulong ng mga cultivator, na hindi na halos makagulapay habang puno ng pakikiusap na pabolaykan sa lugar ang Grand Patriarch. Sa isang banda pinagmamasdan naman ni Yeon ang nagkalat na bangkay ng mga cultivator na pinagpapatay niya, at tagumpay na nilamon ang cultivation ng mga ito. Kita naman ang pagmamalaki sa mata ng ating bida nang hindi lang ito ang nagawa niya ng walang kahirap-hirap, dahil natagpuan din niya ang nakatagong susi ng Grand Patriarch Private Treasure Trove. Dahil sa ginawang pagsira sa energy center ni Yeon, batid ni Yeon na hindi siya mapapatawad ng ama nitong si Ye Chang. Si Ye Chang ay isa ring Grand Patriarch sa Ye family at maestro ng second stage ng Chi Blood Realm. Dahil nasa ika-6 na estado pa lang ang body tempering ni Yeon, batid niya na kahit taglay ang attack speed hindi niya magagawang talunin ang matanda, kaya't desidido si Yeon na mas mapataas pa ang kanyang cultivation sa lalong madaling panahon. Sinundan ng ating bida ang notification kung saan siya tinuturo ng system upang mahanap ang tagong yaman ng Patriarch's Mansion. Nang masigurado na walang anumang bantay sa lugar, agad niyang inilagay ang hawak na susi, kasabay ang pag-iintay sa utay-utay na bumubukas na pintuan. Tumambad sa harap ni Yeon ang sangkatirbang kumukinang nakayamanang nakaimbak, nasa loob din ito ang ilang mahahalagang papel, gintong kagamitan at mamahaling mga bagay. Halatang nasiyahan si Yeon sa kanyang nakikita na ngayon ay sinimulan na niyang higupin. Sunod-sunod naman ang pag-pop up ng notification habang patuloy din ang pagtanggap ni Yeon ng experience points. Sa dami ng na-devour niyang iba't ibang clays ng essence, techniques, at maging pills, nagpatong-patong din ang kanyang tagumpay sa pagsasagawa ng devouring at naabot na ang 9th stage ng body tempering. Sa kasalukuyan si Yeon ay nasa 9th stage na ang body tempering, may experience points na 800 at kapag nagawa niyang maabot ang experience points sa 60,000 maaabot na niya ang first stage ng Chi Blood Realm. Taglay din ni Yeon ang inherited technique, spirit glow sword technique, at fire poison palm. Bukod dito isa sa gigamit niyang divine ability ang million times attack speed at threefold attack speed. Nasisiyahang pinagmasdan ni Yeon ang lahat ng tagumpay niya hanggang sa muling ipakita ng system, ang ilang third layer spiritual weapon na spiritual execution sword na hindi naman inaasahan ng ating bida. Bagaman nagulat, hindi naman pinalampas ni Yeon ang magandang bagay na natagpuan niya, kaya't agad na ginamit ang kapangyarihan upang palapitin ang espada sa kanya. Taglay ng third layer spiritual weapon na ito ang kakayahang kalabanan ng martial artist mula sa Grandmaster Realm. Matapos masuri ni Yeon ang espada, mabilis niya itong itinago sa system unlimited storage space, kasama ng iba hilang elixirs na magagamit niya sa pangangailangan sa hinaharap. Napapatawa pa sa isip ang ating bida dahil aniyay ang espadang pagmamay-ari ni Ye Chang'ai, ay ang espada ring papatay sa kanya sa hinaharap. Saad pa ni Yeon na dapat sisihin ng matanda ang kanyang sariling anak na si Yeon, dahil sa ginawa nitong panggugulo sa buhay ng ating bida. Matapos ang ginawang paglamon sa napakaraming kayamanan at cultivators, nagdesisyon si Yeon na bumalik na sa kanyang tirahan. Ngunit bago pa siya makaalis sa kinatatayuan, narinig niya ang pagtawag mula sa kanyang likuran kaya't agad siyang napalingon. Isang humahanggos na matanda ang nagtanong sa ating bida kung ano ang ginagawa nito sa ganoong lugar. Siya ang butler ng Ye family na si Wumo. Agad din namang tanong ni Yeon kung ano ang ginagawa doon ng kanyang uncle Wumu. Walang pagsasayang ng oras na manghinayla ng matanda ang braso ni Yeon pasunod sa kanya, saka sinabing dumating na ang ama ni Yeon at hinahanap siya nito.
Sa kabilang banda walang tigil sa pag-ubo ang master ng Ye family na si Ye Wenshuang, kahit na puno na ng dugo ang hawak niyang pamunas. Nag-aalalang saad naman ang isang lalaki mula sa likod ni Wenshuang na matindi ang pinsala ng kanilang master, kaya't kinakailangan it ng pahinga at huwag munang alalahanin ang kanilang master Yean. Matigas namang sinabi ng matanda na hindi siya makakampante hanggat hindi nakikita ng sariling mata ang kanyang anak na si Yean. Pagkasabi na Yean agad na bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang nagdudumaling si Yean.